Dahil nga nasimulan na natin ang money serye ngayong taon, syempre pag-uusapan natin ang credit card. Ano nga ba ang credit card? Ano nga ba ito? Paano ba ang tamang paggamit? Ano ang mga gabay para dito? Yan at iba pang usapin ang ating tatalakayin dito lang sa channel na kung positibo ka sa lahat ng bagay at may diskarte ka sa buhay, ikaw ay swerte, swerte. Siya si Rian, pwede mong kaibigan. Laging masaya at malawak ang isipan. Kaya maiibigan mo ang nilalaman ng kanyang mga adiyang may Maswerteng araw sa lahat ng taga-subaybay ng Moment by Rian Podcast Vlog. Kamusta kayo, Frenny? May credit card ka na ba? May credit card na ba ang lahat? Gusto mo bang kumuha? Teka lang, bago ka ma-excite dyan, pakinggan mong maigi ang mga gabay na sasabihin ko para sa credit card. Ano nga ba ang credit card? Realidad to, mga Frenny. Ayon sa pagkakaalam ng nakararami, ito ay isang utang kung saan kinakaskas mo ang credit card mo para mabili mo ang gusto mo o needs mo that time without paying any cash, meaning nagbabayad ka using your credit card. Bago tayo magpatuloy, let's talk about the real definition of credit card. So I say, credit card is a type of loan that allows you to borrow money from the card issuer to make purchases, pay bills, or get a cash advance. With that, you need to pay back the borrowed money plus interest or fees. Meaning, ito ay isang uri ng card kung saan sinaswipe mo o ipinambabayad mo ito kung sakaling nag-grocery ka or may binili ka, even sa pag-withdraw ng cash or tinatawag na cash advance. Kapag nag-shopping kang walang cash, pinambabayad mo ang credit card. Inuutang mo in short. Sa credit card kasi, pwede kang makabili ng gusto mo kahit wala kang cash kasi may credit card ka. Or pwede kang magka-cash o magkaroon ng pera through cash advance. Magwi-withdraw ka lang sa ATM machine ng allowed cash advance Unlike mo. Kasi sa mga lending company o lending apps, need mo talaga ng matagal na approval, matagal yan, bago ka maka-loan or kung makaka-loan ka talaga sa kanila. Ang credit card kasi once na meron ka niya, nasa iyo na yung uutangin mo at anytime na need mo is magagamit mo. Sa mga susunod na aralin patungkol sa ating money serye mga friend, tatalakayin din natin yung mga lending company na yan. For now, focus tayo sa basic knowledge when it comes to CC or credit card. CC limit or credit card limit. Sa may mga CC na dyan, alam nyo na yan. But for those na wala pang idea ang CC or credit limit, ito yung amount na pwede mo lang gamitin. Bukod sa amount na yan, dun din magbabase kung magkano ang pwede mong i-cash advance. Like for example mga frenny, meron akong 4 na credit card. Magkakaibang bangko po yan. Ang pinakamataas na credit limit ko sa aking credit card ay doon sa isang bangko. 700 plus thousands or 720,000 pesos yung aking limit, yung binigay sa akin ng bank as my credit limit ha. Sa cash advance ko, pwede ako mag-cash advance ng kalahating milyon or 520 plus thousands. Pwede yan. To be exact, 504 sa mga ganon. Pwede yan, cash loan na credit limit ko. Yung tatlong card naman or tatlong credit card ko naman is hindi sila nagkakalayo ng credit limit which is nasa around 30, 100 at 400,000 pesos. So imagine that mga frenny, yan ang tinatawag na credit card limit. How to use credit card properly? To be honest mga frenny, self-explanatory na natin ito. Nasa inyo kung papaano nyo gamitin but use it wisely. Nakadepende naman talaga sa tao kung paano gamitin ang credit card nyo. But to give you a relevant information or advice sa paggamit ng credit card nyo, simple lang ang ginagawa ko. Do not use your credit card kung wala kang cash na naitabi. Makes sense. Meaning for example, gagamitin mo ang credit card mo to pay 100 pesos. O malapit sa katotohanan, 1,000 pesos sa grocery mo. If alam mong may 1K ka, in cash ha, then go. Itabi mo yon para sa next billing mo. Or kung wala naman o wala pa naman, make sure na kaya mong bayaran ang 1,000 pesos sa next billing mo. For example mga frenny, yung credit card ko na limit na 700,000, pwede ko siyang gamitin, lalo na kung hindi ako makash na tao. Kasi alam ko sa sarili ko na may pambayad ako na may higit pa sa 700,000 pesos sa bangko ko. Minsan kasi for example, bumili ako ng luxury bag ko worth 180,000 pesos. Nasa akin na yon if babayaran ko ng cash or I'll just use my credit card. Pero normally kasi, pag mga ganong halaga, may cash naman ako, frenny. Pero I see to it na ma-maximize ko ang credit card ko monthly. Yes, mga frenny, kung may credit card ka,
see to it na ma-maximize mo yung benefits ng cards mo, yung use ng cards mo. At ito ay depende sa'yo, sa diskarte mo kung papaano. Meron kasing iba na, lalo na kapag bago pa lang, minsan lang sila mag-swipe or gumamit ng CC nila. Ang ending, hindi mo totally na ma-maximize ang benefits or use ng CC mo. So how to use CC properly, mga frenny? Kailangan alam mo yung terms and conditions ng bangko. Plus, syempre, is alam mo yung credit limit mo. May mga banks kasi na, for example, 700k yung limit mo, nag-purchase ka ng lampas doon, may extra charge na yun sa bank pag ganun. May mga ganyang bangko, frenny. So, keep in mind. Managing your spending. Naman, kailangan yan, frenny. Ako, mga frenny, I personally compile all the receipts kapag ginagamit ko ang CC ko para alam ko kung ano ang babayaran ko. If magtatali ba sila sa SOA ko or statement of account ko that month. Girl, once may credit card ka, kalaban mo kasi sarili mo sa kung paano ka or kung paano ang spending habits mo. Kaya make sure huwag kang pabilib, di ba? Gamitin mo lang sang-ayon sa limit at sa alam mong kaya mong bayaran na halaga. Monitor mo yung mga expenses mo para hindi ka lumampas sa monthly budget. Ilan lamang yan sa mga basic guidelines kapag may CC ka. Yan ang pinaka-basic na gabay kung paano ba gamitin ang CC ng maayos. So yun lang, sana may napulot kayong aral sa ating aralin ngayon. Sa susunod na mga aralin, tatalakayin natin ang iba pang usapin na may kinalaman sa credit card. By following these tips, you can use your credit card responsibly and make the most of its benefits. Sana ay nabigyan gabay kayo ng ating aralin ngayon. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, comment. By the way, comment mo dyan sa baba kung taga saan ka para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang ating aralin. Malay mo, mapasya lang kita. O siya, mga friend, huwag kalimutan magdasal ng taimtim dahil yan ang pinakamabisang sandata sa lahat. Samahan ng sipag at diskarte para ang buhay ay swerte. Hanggang sa muling aralin, salamat sa pakikinig. Ingat! Kaya subscribe na para sa knowledge na sadyang blessing tapos may pa-giveaway pa. Pakiclick na lang ng bell para agad din malalaman mo kung paano gaganda ang iyong kapalaran.